sa lahat! Boy Danggit here. So another recipe na naman tayo. Ang team natin today is Norte Lechon Bagnet plus Pinakbet. Okay, so nagboilan tayo dito ng pork liempo. Lagyan natin yan ng cumin, cloves, bay leaf, cardamom, coriander, ginger and garlic and onion. Tapos sea salt base ang broth natin. It means maalat yung sabaw na yan. So hindi na tayo maglalagay ng asin dun sa meat natin, dyan sa liempo natin. So rekta na yan, sumiksik na yung salt sa loob niyan. Okay, so after boiling, rekta na natin sa air fryer. At kung may oven naman kayo, goods din yun, walang problema. So dito kasi air fryer, mas mabilis ang temperature at nakokontrol natin agad-agad. So konti lang naman gagamitin natin. At ang i-achieve natin dito is juicy and tender inside, tapos chicharon coating outside. So set lang tayo ng 180 for 15 minutes and then saute na tayo dito. So from our pan, lagyan na tayo ng sibuyas, onion, at tinamad na luya. Tinamad na hiwa na luya. Okay, so meron tayo ditong yung pinagkuluan ng liempo. Kumuha na tayo na pala, pinakulong liempo pala, kumuha na tayo dyan. Tapos may pusit tayo and then fresh shrimp. So magandang combination to, pork and seafood. Okay, yan, wangba para makaiwas sa aswang. And then lagay na natin yung mamoy at seafood natin. So yung mga Muslim friends natin dyan, hindi kumakain ng mamoy, you can replace this one with chicken. Okay, you can use chicken, beef or lamb, it's up to you. Okay, so meron tayo dito konting kalabasa. Ayan, check na natin yung liempo. Ayan, so medyo nag-dry up na, no? So ito yung purpose natin dyan. Kaya tayo nag-air fryer para hindi na tayo magbilad o hindi na tayo mag-dry up nung ating meat. Kasi yung mantika dyan, kailangan malabas natin ng konti. Tapos mag-dry out yung outer layer. Okay, so habang nagluluto tayo ng gulay natin, set muna natin sa 130 uli. And then 10 minutes. Then balikan na natin tong pakbet natin. So once half cook na yung si kalabasa, pwede tayong magdagdag ng another gulay. Kasi matigas yung kalabasa, hindi natin pwede sabay-sabay yan. And maraming ways, maraming method sa pagluluto ng pinakbet. Meron yung ibang version na ginagawa ko, ibang method. Pinapakulo na lahat with bagoong, tas kamatis, luya, and then babagsak na lang yung gulay isa-isa. Yung iba naman lahat na nilalagay. So ito, ibang method yung ginawa natin. Nagsaute tayo para mas pa-release yung flavor. Mas masarap pag para sa akin yung medyo yung gisado. Okay, so okra na tayo, and then kamatis, and then eggplant o talong. Okay, so ang technique lang dito, kung saan yung pinakamatigas na gulay hanggang papalambot, doon tayo mag-a-add. Okay, ang pinaka-magpapasarap sa lahat, syempre Norte version, bagoong. Bagoong isda, yan na yung pinaka patis, asin at MSG natin. So andyan na lahat. Hindi mabango yung bagoong, pero pag natikman nyo, bansarap. Okay, so shoutout dun sa mga tropa natin dyan sa Norte, mga Ifugao, Kalinga, dyan sa Baguio, sa Isabela, mga Ilocano, Ibanag, Itawis, shoutout sa inyo lahat. Itong recipe na to para sa inyo. Okay, so yan. Itong ampalaya mga bossing, ang technique dyan para hindi pumait ng sobra yung dish. Once na naglagay kayong ampalaya, huwag na kayo maghahalo. Okay? Huwag nyo na halu-haluin kasi every time na hinahalo nyo, ginagalaw nyo ang ampalaya, lalong nag-release ng bitterness flavor yan. Tsaka kaya yung ampalaya, dyan na yan, hayaan nyo na yan. Kumbaga parang jowa nyo na may topak yan, hayaan nyo na lang dyan pag tinopak. Pag ginalaw nyo, naku, lalong papait. Okay? So nakita nyo yung liempo natin, medyo nag-dry na siya ng konti, no? Mamaya papakita ko sa inyo. So lagyan na tayo dito nung payatot na sitaw tsaka yung sili. Okay? So jujis na to. Adjust na lang tayo ng bagoong kung kailangan pa natin ng konting alat. Okay? So dito naman yung mantika natin, medium lang. Hindi natin siya lalakasan, medium to low lang yung apoy. Okay? So
habulin natin dito. Medyo tumigas pa ng konti yung skin niya. Okay. So from fryer, nag-medium tayo low to medium fire. Deep fry tayo. Ayan, nakita nyo, pumutok na siya. Unti-unti nang lumabas. So medyo maraming method maraming steps yung ginawa natin dito sa Liempo, no? Kasi may ina-achieve tayo dito. Yung moisture, tender, tapos crispy outer layer. Okay? So balik na uli natin sa air fryer. Low medium lang yan. Approximately preheat ko ng mga 5 to 6 minutes. And then balik ulit air fryer. Dito na natin siya papuputukin. Okay? Palalabasin na natin yung mga bubbles niyan. O yan. So air fryer natin, set na natin sa high temp. Mag 200 na tayo. Approx lang yan mga 3 to 4 minutes. Depende yan kasi lahat ng air fryer magkakaiba ng lakas yan, no? So 8 na lang nilagay ko, pero 1 minute check ng check. O yan, so 1 minute pa lang. Ito na yung kinalabasan niya. So GG's, okay. So nakita niyo na yung technique natin. Boil, fry, air fryer, ulit. Yan na po. Tingnan natin kung na-achieve. Crispy, goods. Ayun, ang lambot niyan. So na-retain natin yung mga juices at tender nung ating liempo. So ito na yung ating pinakbet with bagoong. And then ito na yung ating lechon bagnet. Okay, so on version to mga bossing. Ayan, so sana may natutunan na naman kayo dito. Ayan, apakasarap oh. Nako po, high blood na naman. TK man time. Ayan oh, kita nyo yung juicy. Pagka-juicy ng ating bagnet, lechon bagnet. Nako po. Okay. So, sana may natutunan naman kayo dito kay Boy Danget, mga bossing. Iwan naman kayo ng like, comment sa mga gusto mag-try o nag-try na ng recipe. Iwan kayo ng feedback dyan. And salamat din sa mga sumuport din sa fried chicken na business recipe natin. Si Jolly Boy, tsaka kay KFC. Goods na goods. Thank you sa support. Ayan. So, kung may mga request kayong mga menu recipes, i-comment nyo dyan. Tirahin natin. Okay? So, susunod, new team ulit tayo. Ciao!